May mga taong hindi natin lubos maisip na kaya nilang gawin ng isang bagay na sa tingin natin ay imposible para sa kanila. Kwento ng isang dalagang pinagtabuyan ng donya sa ospital nang dalawin siya nito. Ngunit laking gulat ng donya nang malaman niya ang ginawa ng dalaga. Magbabago kaya ang pakikitungo ng donya sa dalaga? Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Masayahing tao itong si Eric. At ang isang nagpapasaya sa kanya ay ang pamilya nito. Isang gabi nga, ginawa niyang sorpresahin ng kanyang asawa sa araw ng anibersaryo ng mga ito. Bumili itong si Eric ng bulaklak at tsokolate na paboritong-paborito ng asawa niya. Pagkatapos niyang mamili, ay sabay uwi na ito siya sa bahay nila. Pagkarating nitong si Eric ng bahay nila, agad niyang inabot sa asawa nitong si Mercy ang bulaklak at tsokolating dala-dala nito. Masaya namang tinanggap iyon ng asawa nito at nagpasalamat dito kay Eric dahil sa effort niya. Masayang pinagsalo-saluhan ng magpamilya ang biniling lechon manok nitong si Eric. At sa simpleng kainan na iyon ay naging masaya ang gabi ng mga ito. Pagka umaga ay balik pamamasada na naman ulit itong si Eric. Sakay ng taxi na minamaniho nito ay iikot na naman siya buong araw para maghanap ng makakain nila sa araw na iyon. Ganun lang ang palaging ginagawa nitong si Eric, kayod buong araw hanggang gabi. At dahil sa ginagawa nitong si Eric, ay nagawa niyang mapaaral ang dalagang anak nito sa kolehiyo. Sa tulong na rin ng scholarship na kinuha ng anak nito. Maswerte itong si Eric sa anak nitong dalaga dahil bukod sa mabait na ay focus lang ito siya sa kanyang pag-aaral. Dahil nangako ito sa ama niyang pag nakapagtapos na ito siya ng kanyang pag-aaral ay hindi na nito pababalikin sa pamamasada ang ama nito. At pinanghawakan nga ng anak nito ang kanyang pangako sa ama niya. Ginagawa nitong si Eric na ihatid sundo ang anak nito sa kanyang eskwelahan para kahit papaano ay makatipid ito siya sa gastusin. Hanggang sa bumunga na nga ang pagsisikap at paghihirap nitong si Eric nang nagawang makapagtapos ng anak nito sa kolehiyo. At nagtapos ito siyang hinakot ang award ng eskwelahan nila. Masayang masaya ang mag-asawa sa sandaling makita nila ang anak nilang nakapagtapos na. At proud at mangiyak-iyak itong si Eric na sinuot ang medalya sa anak nito. Matapos ng selebrasyon ng pagtatapos ng anak nito, ay agad na ito siyang pumasok sa trabaho dahil sa pinag-aagawan ito siya ng mga kumpanya. Naging maganda ang trabaho ng anak nitong si Eric at nagawa nitong makatulong sa magulang niya at mga kapatid nito. 3 taon ang lumipas. Isang gabi, napansin ng anak nitong dalaga na panay ang ubo nitong si Eric. Kaya't agad na kinausap ito siya ng anak niya at pinayuhan. Tay, magpahinga na po kayo sa pagpapasada nyo. Ako na po ang bahala sa inyo ni nanay at mga kapatid ko, sambit ng anak nito. Hinawakan itong si Eric ang kamay ng anak niya at nagsalita ito siya. Anak, hindi naman sa nagmamatigas ako, pero ayaw ko sanang ibigay sa iyo ang lahat ng responsibilidad ko dito sa pamamahay na to. Kahit na makatulong man lang ako anak sa pambili ng bigas at gamot ng nanay mo. Sobra-sobra na po ang sakripisyo mo tay para sa amin ng mga kapatid ko. Panahon naman po para bumawi na rin kami sa inyo ni nanay. Sandaling natahimik itong si Eric sa sinabi ng anak nito. O siya sige, ganito na lang anak. Bigyan mo na lang ako ng 6 na buwan at pagkatapos ng 6 na buwan ay magpapahinga na ako sa pamamasada. Okay po tay, sabi mo yan ha. Matapos ang usapan ng mag-ama, ay agad naman na ang mga ito nagpahinga at natulog. Kinaumagahan ay maaga pa itong si Eric na umalis ng bahay nila para mamasada. Ngunit sa araw ring yon, pagdating ng hapon, ay ginulat silang magpamilya nang mabalitaan nilang nakabangga ang tatay nila ng isang matandang babae. Grabing kaba ang dinulot ng balitang yon sa anak at asawa nitong si Eric. Kaya't wala silang sinayang na oras at agad na pinuntahan ang ama nila sa hospital.
Napawila ang kaba ng mag-ina nang makita na nilang nasa maganda namang kalagayan itong si Eric. Ngunit ang kinakabahala lang nitong si Eric ay ang matandang kanyang nabangga dahil sa galit na galit ito sa kanya. At binalaan ito si Eric na siya ang magbabayad ng lahat ng gastusin sa pagpapagamot nito. Tahimik lang ang anak nito sa mga sandaling yon at pinayuhan rin ito itong ama niya na huwag nang isipin ang nangyari bagkus ay magpahinga na ito siya. Kinaumagahan ay ginawang bisitahin ng dalagang anak nitong si Eric ang matandang yon at sa paghaharap ng dalawa ay sinigaw-sigawan lang ito siya ng matanda at pinagtabuyan. Kung pupunta ka rin lang naman dito para magmakaawa ay huwag mo nang tangkain pa dahil hindi na magbabago pa ang isip ko. Kayo ang magbabayad ng lahat ng gastusin dito. Lumayas ka sa harapan ko, galit na sumbat ng matandang donya. Hindi na nakapagsalita itong anak ni Eric sa mga sandaling yon at nakayuko na lang ito siyang lumakad palabas ng kwarto ng matandang donya. Isang linggo ang lumipas, sa araw na lalabas na ang matandang donya ng hospital ay nagulat ito siya nang sabihin sa kanya ng doktor na okay na ang lahat at wala na ito siyang babayaran pa sa kanyang hospitalisasyon. Sa puntong yun ay napanganga ang matandang donya at hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Doon mismo ay napag-alaman niya sa mga doktor na ang anak pala nitong si Eric ang bumayad ng lahat ng bayarin nito. Sa puntong yon ay napahiya itong matandang donya sa mga binitawang salita nito sa dalaga. Mga ka-explorers, huwag po nating maliitin agad ang isang tao porket anak lang ito ng isang mahirap na tao. Dahil hindi po natin masasabi ang totoong katayuan ng isang tao.